Na po napigilan ni Yorme Isko Moreno na magmura at talagang galit na galito dito po sa mga pinagagawa ng ilang mga kongresista dyan po sa lungsod ng Maynila. At partikular ito pong si Congressman Joel Chua na nung una ay nagpatayo po ng gusali, barangay hall sa bangketa. Diba, pinagiba. Ngayon naman ay natuklasan na meron pang isa na may pinapatayong gusali. Ito pong si Congressman Chua. At ito po yung dating basketball court. Tinanggal ho yung basketball court tapos yung tanggapan ng mga senior citizen pinagiba rin ni Congressman Chua. Kaya sinugod nga ho ni Yorme yung lugar na kung saan ay nandun pa yung mga equipment sa ginagawang konstruksyon. Pero dito maliwanag ho, wala pong permit Walang building permit at illegal po yung itinatayong konstruksyon diyan po sa distrito ni Congressman Joel Chua. Ito, pakinggan natin, talagang nagpupuyos po sa galit itong si Yorme at talagang napamura sa inis dahil sa ginagawang illegal ni Congressman Joel Chua. Panoorin po natin ito. Bakit nangyayari ito ng hindi nyo inaano sa akin? Lahat ko kumpiskay nyo. Walang permiso yung property to ng city. Penalize nyo lahat yung mga gamit nila dito. Hindi na ako matutulog. Wala na talagang gobyerno. Kanya-kanya na lang. Itang yun ang mga congressman yun. Yan po si Yorme, talagang napamura sa galit. Kasi talagang parang napakarami ho ng mga ginagawang kalokohan dyan ng ilang kongresista. Lalo na po si Congressman Joel Chua. Di ba? Hindi na nga nung nakaraan sa bangketa nagpatayo ng barangay hall at di ba, imbis na pwede namang ilagay sa tama Katulad ho nito, dapat ho ay kung magtatayo ka ng building, dapat may permit ka. Diyan po sa City Hall. Kasi yan po importante. Mga kababayan, kayo anong masasabi niyo ho rito sa naging pahayag ni Yorme Isko Moreno? Talagang galit na galit ho. At ngayon, hinahamon niya si Congressman Chua na sige, imbestigahan niyo ang inyong sarili. Diyan po sa Kongreso, yung Quadcom na yan, Tricom, Quadcom na yan, imbestigahan niyo ang inyong sarili sa inyong mga pinagagawa sa lungsod ng Maynila. At sabi nga po ni Yorme, inahamon niya nga ho itong si Congressman Chua. Dahil sa talagang puro mga kalokohan at illegal ang pinagagawa diyan po sa Maynila. At sabi ho niya, kung noong nakarang mayor, siguro itong tinutukoy niya rito ay si Mayor Hani Lacuna, kinakayan-kayanan ho nila. Ngayon hindi pa pwede. Dahil sa ngayon may gobyerno ho rito sa lungsod ng Maynila at yan po si Yorme Isko Moreno. Yun po. So pakinggan ho natin muli. Talagang itong nagpupuyos at talagang mainit po ang ulo ni Yorme. At alam niyo ho ay pinakumpiska ho lahat ng mga equipment doon at pinadlock yung lugar. Dahil sa talagang wala ho illegal ho Ganun naman talaga, di po ba? Kahit saan namang syudad Pero hindi pwedeng maglakas loob ang sino man dahil sa batas po ito. Kapag gagawa ka ng gusali, dapat may permit. Di po ba? Ito, panoorin ho natin mga kababayan yung isa pang ating video na kung saan ay hinahamon na po ni Yorme Isko Moreno. Ito pong si Congressman Chua. Sige, abogado ka pa naman. Dapat alam mo yung mga illegal, yung mga hindi dapat gawin. At hindi na po may tatanggi ni Congressman Chua yung kanyang gusali. Ang lalaki ng mga pangalan nandoon sa konstruksyon na yun. At hindi pa pwede niyang itanggi, mga kababayan. Alam niyo yung pagtanggal lang ho ng basketball court tapos yung opisina ho ron ng parang satellite office ito ng mga senior citizen. Dapat may permit din ho yan, di ba? Mag-demolish ka ng isang gusali. May permit din sa City Hall yan. Wala. Tapos nag-construct kayo, sinimulan yung construction, wala rin permit. Ito, panoorin natin mga kababayan, ito ang pahayag ni Yorme. At hinahamon niya si Congressman Chua. Sige, imbestigahan mo sarili mo. Ito, panoorin po natin mga kababayan, si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Pag magpapagawa kayo, humingi kayo ng permit, building permit. Ang higpit-higpit dito dati, nung araw, 30 square meter, 50 square meter, pinahihirapan nila para bigyan ng permit. Pero itong bilyon-bilyon, daang-daang milyon na project, hindi humihingi ng permit sa city government. Now, I'm calling the attention. Can you tell him this? Lumabas siya ngayon. Lumabas siya. Bakit? Lawyer pa yan. And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Hindi pa siya natuto doon sa pinatayo niyang barangay hall ng 19 million
Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Lalaki ng mga pangalan nila doon. So sa akin, yun ang hamon ko sa kanila. Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Okay, yan po ang pahayag ni Yorme. Talagang galit na galit po ako ba, di ba? Sa una nating video footage ay napamura. Ito pong si Yorme. Siguro kahit naman sino, kasi parang sinasabi ni Yorme, ano ba, hindi na ako matutulog. Lahat ba, babantayan ko na lang kayo? Oh, kumbaga sa wala bang ginawa kayong tama? Parang gano'n, na dapat talagang lahat i-check. O yun ho, mga kababayan. At sabi po ni Yorme, pinapaalala niya ho kay Congressman Joel Chua na ang lungsod na Maynila, ito po ay city government ng Maynila, hindi city government ng House of Representatives. At kanyang ipinaalala kay Congressman Chua na ang kanyang talagang trabaho o responsibilidad bilang kongresista ay gumawa ng batas. O yan, so nakatikim ho si Congressman Chua. Kung matatandaan niyo sa ating mga listeners, sa ating mga viewers, ito pong si Congressman Chua, ito po ang chairman ng House Committee on Good Government at siya po yung nag-imbestiga sa sinasabing confidential funds ni VP Sara Duterte at yan po ay humantong sa tangkang impeachment trial o pag na-impeach po siya sa House of Representatives pero hindi po natuloy yung yung trial paglilitis sa Senado dahil sa yun nga po ay pinigil at sinabing unconstitutional ng Supreme Court. So kung good government and public accountability, parang katumbas yan ng Blue Ribbon Committee. So dapat kung ikaw ay nag-iimbestiga para sabihin sa mga sinasabing mga opisyal ng gobyerno na gumagawa ng kalokohan o anomalya, dapat linisin mo muna sarili mo, di ba, Congressman Chua? Yun ho rito ang parang pinakamensahe ni Yorme. Dapat kung malinis ka, dapat ganun ho kung hindi ka malinis, wala kang karapatan na mamuno sa ganyang komite, hindi po ba? Nako, ito ho, mga kababayan, at sa gitna ng napakarami na sinasabing trilyong piso ang nagagasta at nalulustay dito po sa flood control project. Ito ho, nako, uutang ho ang Pilipinas. Uutang ho ng ang Pilipinas para raw po mapagtakpan o mapunan ito hong napakalaking deficit, yung fiscal deficit na tinatawag, na kakulangan sa budget ho ng ating gobyerno para po sa susunod na taon. Dahil sa kulang daw po ang revenue o kita ho ng gobyerno. Alam niyo ho ba ano ba yung mga ahensya o dapat na talagang kumikita ho, di ba? Yung Bureau of Customs, BIR at iba pang mga ahensya at government-owned and controlled corporations na dapat sila po ay nagpapanik ho ng nag-aakyat ho ng pera sa kaban ng bayan. Pero ito ho, matutulala at magugulat ho kayo. Dahil ang sabi ho ay uutang ho ang Pilipinas ng 2.7 trillion pesos. Laki ho 2.7 trillion pesos para raw mapunan ang fiscal deficit. Sabi po yan ni Budget Secretary Amina Pangandaman, mga kababayan. So dito po sa utanging 2.7 trillion ay para raw mapunan yung fiscal deficit na 1.6 trillion pesos. 1.6 trillion lang ho palang kulang ang inaasahan na kakapusan Bakit 2.7 trillion na naman? Nagpasobra na naman tayo, mga kababayan. Grabe ho, no? Ano mang gagawin mo kung 2.7, so 1.1 trillion, anong gagawin mo ron? Ang taas ng interest yan. Dapat kung magkano lang ang kulang, mga kababayan. Ako, kung dito ho, halimbawa, talagang kapuso sa budget ang gobyerno, dapat di huwag na tayo umutang. Magtiis na lang ho tayo. Di ba? Parang sagot sa pamilya. Ito, panoorin nyo muna itong report na ito na kung saan naiutang ho ng 2.7 trillion pesos ang Pilipinas para raw mapunan yung kakapusan ng budget dito po sa ating bansa. Ito ho. Kulang ang kita ng gobyerno para pondohan ang mga programa para sa 2026. Ang solusyon, umutang na naman. Magkano na ba ang utang natin? Alamin sa Agenda Report ni Sujin Kim. Balak na namang umutang ng pamahalaan. Nakaambang umutang ang Pilipinas ng halos 2.7 trillion pesos para mapunan ang fiscal deficit na 1.6 trillion pesos para sa budget sa susunod na taon. Because kulang ang ating revenues para matugunan yung nasa budget natin. Again, yung utang na yan will make sure na makakarating, sustainable, at makakarating doon sa mga programang mataas ang productivity. Ayon sa report, karamihan ay uutangin mula sa domestic firms, habang mahigit 20% ay sa foreign firms. Tinatayang 30% ng kabuoang budget sa 2026 ay mapupunta sa pagbabayad ng utang ng gobyerno.
Mahigit 1 trillion pesos ang pantustos sa principal payment at halos 950 billion pesos naman para sa mga interest payment. Oo, kaya yan mukhang malaki dahil compounded. Compounded yan, binabayaran natin yung nung mga nakaraang taon. Dahil dito, inaasahang lalaki pa ang national debt at posibleng umabot sa mahigit 19 trillion pesos sa pagpasok ng 2026. Pero giit ng DBM, ang incremental increase ng pag-utang ay nasa single digit na lamang ngayon. Kumpiyansa rin sila sa debt to GDP ratio ng bansa. Ayon kay Pangandaman, hanggat lumalakas ang ekonomiya, kayang bayaran ng bansa ang mga utang nito. Yan po ang report na kung saan ay pinapaliwanag po ni Budget Secretary Pangandaman na kailangan daw para mapunan ho yung kakulungan ng budget at kasi kayang-kaya naman daw ho natin magbayad dahil sa kung gumaganda naman ang ating ekonomiya, kayang-kaya magbayad. Bukod doon dyan sa mga kakapusan, siyempre may mga pambayad din po sa utang itong uutangin. So, Pero ang masaklap ho, baka sa pagtatapos po ng 2026 ay aabot na raw po sa 19 trillion pesos ang kabuang utang ho ng Pilipinas. Grabe ho, no? Talagang nilulubugo tayo sa utang. Samantalang dapat ho, mga kababayan, sa isang sambahayan, sa isang pamilya, na yung talagang sabihin natin, yung medyo mahigpit, yung yung talagang halos sakto-sakto lang, o sabihin natin, hindi naman ganun talaga kalakihan ng kita, dapat ho nagtitipid di po ba? Huwag kang umasa sa utang sa kapitbahay, sa kaibigan, hindi po pwede. Dapat tayo mag-adjust. Anong gagawin na natin dito po sa atin? Hindi po tayo kinakailangan magtipid ng gusto O ayusin lang po ang pamamahala. Tulad lang ho dito sa mga flood control projects na ito. Aabot na po sa trilyon Ang itinapon lang ho sa wala. Bakit to? Hindi naman po na-resolve yung problema sa bahay. So ano nangyari? Doon sa nag-aksaya ho tayo ng pera. Sa paanong paraan? Binulsa ho Ang dami na ho mismo, si Pangulong Marcos mismo, ang nakatuklas na may na meron hong ghost project na talaga matindi at malawakan ng yung sabuatan. Biro mo, kumpleto Nakumpleto, may papel ho na nabayaran na po ng DPWH Sino ba naman na magbabayad na hindi mo man lang nakita yung project kung tapos na o hindi? So talagang meron pong sabuatan ho ito at talagang malaki po ang anomalya, di po ba? Magpagawa ka lang ng halimbawa, ka lang nagpatahi ka lang ng damit o suit o kung ano man Tapos pag sinukat mo, di ba, siyempre susukatin mo. Pag may problema, ibabalik mo di ba? Alam nga namang patay ka tapos walang dumating na suit o magreklamo ka, hindi mo babayaran, di po ba? So, ganun ho, mga kababayan Pero, grabe ho, no? Tapos uutang tayo, 2.7 trillion. Ano ba maganda? Magtipid na lang ho ang gobyerno, di po ba? Para wag na po nating dagdagan yung utang natin at lalong mababaon ang mga Pilipino sa utang. Yun po masakla po rito sa atin pag taon-taon umuutang ho tayo, puro utang ng utang. At malulubog ang Pilipinas. Ang masakla po rito, baka magaya po tayo sa ibang bansa na nalubog sa utang, tapos wala na ho talaga. Sobrang naghikaos na at hindi na po nakabangon ang bansa, di po ba? Dito ho sa Pilipinas, parang hindi ko masasabi na mahirap po tayo Kasi kung talaga mahirap po tayo, sana wala nang mananakaw po ang mga opisyal ng gobyerno. Kaya lang, lalong naghihirap ng gusto kasi marami nga magnanakaw. Ano ang solusyon? Di talaga ipakulong po yung mga magnanakaw at higpitan po yung ating mga yung mga ahensya ng gobyerno na dapat po kumukolekta po ng tama. Hindi yung halimbawa itong revenue target ho natin. Dapat ho talagang taasan ng mabuti. Sobrang taas ang gawin ho ng ating gobyerno, di po ba? Di ba? Alam mo, yung Bureau of Customs, yung BIR, naku, ang dami rin ho ng mga hindi ho nagbabayad ng tamang buwis. Magbabayad man pero kakatiting. Bakit to? Kasi nakakalusot, siyempre may mga inaayos lagayan ho mga kababayan, di po ba? Samantalang yung mga pangkaraniwang manggagawa, halimbawa, ako, empleyado ako, siguradong bayad daw ako sa buwis kasi bago pa makuha yung sweldo, kaltas na ho. Diba? So, sigurado na 100% na nagbabayad ng tama ng buwis. Pero yung iba pang mga negosyante na pag sinabi, boss, itong babayaran mong taksa, 10 million, tax mo ganun ba? Sige, kalahati na lang. Pero, 5 million, labas ka ng 5 million. Kaya lang, 1 million lang ang papasok ko sa gobyerno, 4 million sa akin na. Pero 5 million sabihin natin, ilalabas to. May mga ganun ho, marami ako nakakwentuhan ganun So talagang matindi ho yung mga katiwalian na nangyayari dito po sa ating bansa. Kayo ho mga kababayan, sa ating mga suki, sa ating mga viewers dito po sa ating channel. Pabor ho ba kayo na umutang na naman ng 2.7 trillion pesos at para raw maayos daw yung magiging yung 2026 budget, yung kakapusan po ng budget. Ako naman ho, yung mga infrastructure, yung mga iba hong mga project na hindi naman kailangan, tanggalin na ho. Lahat to ng mga ayuda, siguro maliban na lang sa 4Ps. At yung talagang ibuhos po yan sa health services buhusan ng budget yung mga ospital ng gobyerno para kasi alam nyo, kung malusog ang Pilipino,
mas magiging produktibo at makakapagtrabaho po na maayos, di ba? So, unad po ekonomiya. Doon mo tayo magbuhos, edukasyon, dito sa health, no? Di po ba? Yun lang ho aking pananaw. Kayo ho, sa ating mga viewers, sige, mag-comment na ho kayo dito po sa ating channel. Okay, so yun lang po, mga kababayan. Ako talagang tutulo ko rito sa pag-uutang. Kung talagang kapos, may deficit, di ayusin yung budget kung saan lang kakasya. Parang sa pamilya. Ito budget natin. 15,000 lang sweldo ko eh. Siyempre, iba pa mga pamasahe ko, ano, 10,000, ito, budgetin mo. Ano ba, sa pamilya, yung nanay o kung sino man, asawa. Ito, 10,000, bahala ka na dyan. Sa isang buwan, budgetin mo yan. Siyempre, mag-a-adjust yan. Dapat ganun din ho tayo. Hindi yung budgetin mo yan, nakukulang to, uutang ka. O di pag umutang ka, sa susunod sweldo, ganun din, ibabawas mo rin eh. Ano ba, yung 10,000 mong budget, nako, pambayad sa utang. Utang mo, umutang ka ng 2,000. Magbabayad ka 2,000. O 8,000 na lang. So, liliit din ang budget mo. So, anong gagawin mo? Uutang ka ulit. So, magbabaon sa utang. So, yun lang ho, mga kababayan. At ako talagang tutulong ko sa utang. Kung talagang meron pong deficit, kakulangan sa budget, magtipid ho tayo. At yung ating mga opisyal ng gobyerno, talagang bantayan, lalo na yung mga nagsasamantala sa pondo ng bayan.